Another day, another J. Fern's wife story. Nung isang araw ay bumisita kami sa aming palayan. Meron daw kasing hanep. Ina-sprayhan namin kaagad at titingnan namin kung tumalab yung ginamit naming pang-spray. Nagmotor lang kami ni J. Fern dahil malubak ang daan. Kailangan ko ring mapicturan ang palay na may hanep para maipasa sa DA. Nalalabas na. Pupunta ka doon? Mahaba ang uhay. Ako. Dito madulas. Nilaman na, nakayuko na yung iba eh. Bulaklak pa. Lalabas pa lang. Ay, madulas na eh. Delikado. May mga tunhak. Ito may mga tunhak. Yung tunhak, yung uhay ng palay na natuyo na nang hindi pa nagkakalaman. Maganda ang palay. Dito no? Oo. Kapal. Yan ang kapal. Taas pati ano? Hindi nagbag kaya ganyan. Hindi pa naman sagad sa labas. Marami pang hindi na ano. Marami pa hindi nalabas. Nagsisimula pa nga lang maglabasan ang palay namin at yung pinang-spray naman ay mukhang tumalab. Sana hindi na kumalat yung hanip. Nalalabas pa lang ang mga palay. Buti na agapan ang hanip. Kapal. Nalalabas pa lang no? At dito sa banda rito ay may naninilaw na uhay pinapicturan sa akin ni J. Fern. At dahil medyo maaga pa, dumaan muna kami dito sa Manukan. Galing na po si Goldie. Oh. Pugi na. Pugi na. Tuyo na na. Pugi na. Katatapos lang magdilig ni Richard, dumaan din pala kami dito sa Manukan dahil kukuha kami ng dahon ng saging. Ayan pala yung humapay. Yung aratilis namin sa may bumba ay humapay nung humangin ang amihan. Sobrang lakas daw ng amihan, sabi ni Richard, kaya ganyan ang nangyari sa aratilis. Pinukuran muna ng kahoy ni Richard para hindi matumba sa water pump. Mamulaklak na yung markot na dalandan. Nakita ko nga yung markot na dalandan ay namumulaklak na. Sana tumuloy ang bunga. Sino yung nasa may haligi na yan? Bagsik? Ay, si ano, kamusta na? Si General. Hindi pa na itlog? Hindi na itlog. Malilim ang kanyang ano, no? Ha? Malilim ang kanyang pwesto dito. May hapunan din pala, ginawa ng hapunan ni Chad. Ginawa namin yan. Meron din akong nakitang pinya na malapit ng mahinog. Ang daming supang niya, madami na naman kaming maitatanim na pinya. Sa susunod na punta namin, baka hinog na yan. At dahil napapakain ulit ako ng balinghoy, ay nagpabunot ako ng isang puno kay Richard. Masarap kasi ang nilagang balinghoy sa umaga kapartner ng kape. Hindi ko na na-videohan nung kumuha ako ng dahon ng saging. Maya-maya nga, umuwi na kami ni J. Fern dahil maglalagay pa kami ng banding sa mga manok na ipapadala. Ako nga ang tagahawak sa manok at si J. Fern naman ang tagalagay. Pinag-jacket ako ni J. Fern dito sa pangalawang stag dahil nangungurit daw. 3 manok ang binandingan namin, 2 stag at 1 pulet.
Ito nga palang pulet ay halos araw-araw na nangingitlog. Ang laki na ng katawan. Kapatid ito ng mga stag na nakatali sa gilid. Pagkatapos naming magbanding ay pinaliguan ko ang mga cockerels na nasa fly pen. Sabi ko kay Jay Fern, ako na lang ang magpapaligo ng mga cockerels dahil hindi naman sila mahirap paliguan. Nanlulugo na rin ang aming mga cockerels. Pati mga baby pullets ay pinaliguan na rin namin. Dito namin binilad sa harap ng bahay namin ang mga cockerels. Magandang bilaran dyan dahil may damo. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!